Hallelujah! Nandito ulit tayo sa ating pananambahan at pag-uusapan natin sa message na ito about temptation and the devil's attack based on 1 Peter 5:8 hanggang 9. Tingnan natin yung images or picture ni Satan sa Bible. For example, sa 2 Corinthians 11:14, and no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. So here, Satan can masquerade. Pwedeng magmaskara siya bilang angel of light. Pero actually, hindi naman siya talaga angel of goodness, ano? Pero pwede siyang magmaskara. And then sa Old Testament, sa time na tinukso na niya si Eve and Adam, he masquerades himself as a snake, ano? Ahas. Then dito naman sa 1 Peter, he is described as a roaring lion. Isang umaatungal na leon. Yun yung description. At tayong mga Christians, sabi ng isang preacher, Satan could not keep Christians from becoming Christians. Hindi kayang pigilan ni Satanas na tayo ay maging Christian, ano? Now, Satan wants to make them ineffective Christians. Kaya ang ginagawa ngayon ni Satanas to make Christians ineffective. Right? Iba't ibang kaparaanan ni Satanas para maging ineffective. So, he tempts, he attacks Christians. And even yung mga non-Christians also. Kaya ang tanong natin sa message na ito is, how shall we respond to the devil when tempted and attacked? Based sa ating passage sa 1 Peter 5:8 hanggang 9, mayroong sinasabi si Paul, may sa kanyang sinulatan. Pero tingnan natin yung sinasabi naman ni Peter to those Christians sa kanyang kapanahunan, which we can also apply sa ating kapanahunan. Una, ready yourself always. Okay, dapat maging ready always. May isang libro, The Man-Eaters of Tsavo. Sinulat ng isang lieutenant colonel, at ito ay nangyari way back nung yung mga yung British Empire occupied yung Kenya, and they were building a bridge in the 1800s, ano? Kaso nga lang, may dalawang man-eaters na leon, right? Lions. There are two lions na nangangain ng tao. Kaya paggabi, dumarating itong dalawang ito at kinakain yung mga nagtatrabaho sa bridge, kaya hindi matuloy-tuloy itong tulay na magawa. Natatakot na yung mga nagtatrabaho, hindi na sila nagtrabaho kasi syempre kakainin sila ng dalawang leon na ito. Hanggang itong si lieutenant na ito, nag-design siya ng way na mahuli. At nangyari nga sa isang gabi, nabaril niya yung isa, and after 3 weeks, nabaril naman yung isa. So, itong kinakatakutan, pinatay ng colonel na ito. Now, Satan masquerades himself, okay, as a roaring lion sa ating kapanahunan even noon. Kumusta kaya kung may lion na pagala-gala na nandyan sa syudad? Ano kaya yung response? Katulad kaya ng time na ito sa Kenya na nagtatago na lang, tatakas yung mga tao dahil baka kainin sila ng leon. Si Satan as a roaring lion, minsan kina-question ng ilang mga tao, kahit ibang mga nagsasabing Kristiyano sila, sabi nila, hindi totoo yan hindi real yung si Satan na yan Concept lang yan ng enemy or evil. Personification lang yan ng evil, pero hindi talaga totoong may Satanas. Okay, kaya may isang sumulat sa isang pastor, gusto ko sanang umattend sa inyong church, pero ako ay nagtatanong kung kayo ba ay naniniwala na si Satanas real or totoo. Kasi ang paniniwala ko, hindi siya totoo. Concept lang yan personification of evil lang yan
Now, yung first point natin is to be ready, to be alert, to be sober, ayon sa ating passage in 1 Peter 5, 8 to 9. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him standing in faith, standing firm in the faith. Right? So, ang point natin number 1 is to be ready always. Sa passage na ito, sabi dito, be alert and of sober mind. Okay? Dapat hindi ka tulog, kundi gising ka. And even yung isip mo is sober or sound, hindi siya parang lasing. Yun po yung description na dito. Na dapat nasa tama ang iyong pag-iisip kasi Satan is very wise. He can deceive kahit yung mga Christians. He can deceive, ano? At katulad ng sinabi ko kanina na may mga hindi naniniwala, na sabi nila Kristiyano sila, hindi naniniwala na may Satanas. Dapat they should be alert. Kasi yun yung gusto ni Satanas, ano? Hindi ka maniwala sa kanyang existence tapos atakihin ka niya. Alright? Sa Bible, very clear na meron yan. Si Jesus Christ naniniwala dyan. Alright? At yung mga apostles, mga disciples, mga nagsulat ng Bible, naniniwala. Right? So tayo mga Christians believe in the existence of Satan trying to attack. Okay? Looking for someone to devour ayon sa ating passage. Now, si Jesus Christ mismo, ang description niya kaya Satanas, the thief. The thief comes only to steal and kill and destroy. Yun po yun yung aim ni Satanas, to steal and kill and destroy. In contrast sa aim ni Jesus Christ, sabi niya, I have come that you might have life and have it to the full. At yun po yung ginawa ni Jesus Christ. He offered His life sa krus ng Calvary for us. Pero in contrast kay yung mission naman ni Satanas is to kill, to steal, and to destroy. Kaya ang sabi ni Peter is, be alert, be sober. Okay, halimbawa, in the area ng right and false doctrine, kailangan sound yung pag-iisip mo na malaman mo na ito ay false doctrine. Ito ay tamang doktrina. Alright, yung dalawang yan, this is false, this is right. Paano mo malalaman yan kung ikaw ay hindi alert, hindi sober, nakikinig ka sa isang message sa YouTube or sa Facebook, pagkatapos akala mo totoo, pero false pala. Nakikinig ka sa isang preaching, akala mo totoo, pero false pala. Paano mo malalaman yun? Dapat aral ka sa salita ng Panginoong Diyos so you can know the truth. Much more, yung Holy Spirit nasa iyo. So you can discern na ito ay tama or ito ay mali if you have the Spirit of God Himself. Pero kung ginigrieve mo naman yung Holy Spirit by your sin, by your inattentiveness sa message ng Panginoon or laziness sa pag-aaral, pagbabasa ng salita niya, you become you grieve the Holy Spirit and you could hardly discern kung ano na yung tama at mali, and Satan can deceive you, can attack you in that area. Sa Old Testament, yung nabanggit natin kanina, the way Satan deceive or attack or tempt si Eve, mga kasinungalingan, ano? Yung akala mo attractive pero hindi pala. Sabi niya, okay, yung bunga na yan actually will open your eyes and you will know, your knowledge will be like God, maging katulad ka ng Diyos, knowing good and evil. So yung temptation ni Satan, napaka-tamis, ano? Parang wow, okay, trying to offer you something, pero kabaliktaran yung resulta. At actually si Satan is very patient also in trying to put us down, to tempt us, to attack us. Minsan pag akala natin malakas tayo, akala natin lumipas na yung panahon, pero Satan will tempt us ng pride, bitterness, condemning spirit, discouragement, lust, division, greed, laziness, or whatever na pwedeng gamitin ni Satanas para i-atake tayo or i-tempt tayo. Yun po yung message, and so we have to be alert, to be ready always, meaning let's believe in the existence of
Satan trying to deceive, trying to destroy. At kahit sa mga katuruan, we should be alert na kung ano yung tama o mali, and we should be alert kung ito ba ay temptation ng ni Satanas or ito ay direction ng Panginoong Diyos. So, yun po yung implication niyan sa atin. Pangalawa is to resist the devil. Ayon sa passage natin, resist him. Firm in your faith, knowing the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. Okay, resist him. Resist the devil. Right? Kahit si James, sinabi niya, resist the devil. Okay. We should be alert and resist the devil. Ang context nito ay yung Christians were under persecution. Nabanggit dito yung knowing the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. Yung mga Christians din daw at that time were suffering. At tingnan po natin yung binanggit ni Peter sa 1 Peter 4:12 to 13 about trials and suffering ng mga Christians at that time. Sabi niya, "Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering." Okay? As though something strange were happening to you, but rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. So yung context ng suffering nila is suffering because they are Christians. So they were being persecuted kasi Kristiyano sila. Katulad ng ilang mga Christians sa close countries, radical Muslim countries, na pag ikaw ay Christian, you are being persecuted, you are limited in many things. Pag nandun ka naman sa communist country, ganun din, you are limited, you are persecuted. Or other close countries, talagang there are Christians who are being persecuted. Or kahit ngayon, dito sa democratic na bansa natin, minsan, pag Kristiyano ka, you're being persecuted by your kahit family members. Right? So, meron tayong persecution din, suffering din, na katulad ng suffering ng mga Christians during the time of Peter. At itong suffering na ito, ginagamit ni Satan para i-atake itong mga Christians to discourage them na hindi na magpatuloy, na maging ineffective na sila. Ginagamit niya yung suffering na ito to put down yung mga Christians. Imbes na maging vocal sila sa kanilang faith, ay matakot na lang kasi ipe-persecute sila. Right? So, Satan can use all these kinds of suffering. Pero sa perspective ni Peter, trial lang ito. Yung mga sufferings ninyo, trial. Kung si Satan, temptation na gusto niya kayong i-discourage, ibagsak, para kay Peter, trial lang ito. Lilipas din ito. Pagsubok lang yan. Now, we may ask the question, why did God allow the possibility of evil and suffering sa mundong ito? Bakit may mga suffering sa mundong ito? Na minsan, nakaka-discourage na. Alam natin na lilipas din naman ito. With the providence, with the plan of God, lilipas din ito. Right? Meron siyang time na after all, si Satan, though sabihin natin, natalo siya 2,000 years ago, yung final destruction ni Satan ay sa pagbabalik ni Jesus Christ, and he and his demons will be thrown in the lake of fire. At lahat ng sumusunod sa kanya will be thrown doon sa lake of fire. Yun yung eternal judgment, eternal punishment. Okay? So, mayroon lang time limit yung paggawa ni Satan para sa mga inflict evil and suffering sa mundong ito. There will be judgment in the future. Yun po yung timeline ng ating Panginoong Diyos. Meanwhile, we have to resist the devil sa kanyang ginagawa to put us down, to tempt us, to attack us. Si Joseph ay isang halimbawa ng tinukso. Right? May isang babae, tinukso siya. Okay. Napaka-pogi niya, napaka-macho niya. Pagkatapos tinukso ng isang may asawa. Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya. He resisted the temptation. After he resisted the temptation, kunwari yung babae pinasok daw ni Joseph, kaya tuloy si Joseph ay ipinakulong. So, gumawa siya ng mabuti, tapos kinulong pa.
Katapos nung nandun naman sa kulungan, meron din siyang natulungan doon na ininterpret niya yung dream ng kanya, isang tao doon, natulungan niya. Sabi niya, alalahanin mo naman ako para makalaya ko dito. Hindi naman siya inalala ng ilang taon, matagal pa bago niya maalala. Pero later on, nakalaya din si Joseph, and he became the governor of Egypt. He passed through suffering, pain. Kung si Satanas, ito ay way to discourage him, sa providence ng Panginoong Diyos, God protected Joseph pa rin. Ano? And later on, God used him mightily. Now, pwedeng i-questionin natin yung COVID-19 and suffering sa ngayon. Ang dami na pong mga kakilala tayo, kaibigan natin na nagkakasakit at namamatay. Pag may nag-text, nag-message, ipag-pray natin, ganito po yung kapatid natin, ganito po si pastor, ito yung kaibigan natin. Maya-maya umiiyak na sila kasi ang oxygen ay pababa na hanggang sasabihin na wala na si pastor, wala na yung kaibigan natin, wala na. So yung iba naman wala nang trabaho, wala nang makain dahil sa pandemic, wala nang sweldo, and many more because of this pandemic. Yung iba na-close na yung kanilang businesses. It's a problem, and we are suffering sa ating kapanahunan. At pwedeng gamitin ito ni Satan to discourage us, to make us ineffective. Para mag-complain lang tayo na mag-complain, para magmukmuk lang na magmukmuk. Pero ayon kay Peter, trial ang mga ito, pagsubok. Lilipas din ito. Sa plano ng Panginoong Diyos, sa kapanahunan ng Panginoong Diyos, in the time of God, in the victory of God, by the power of God, lilipas din yung mga sufferings na ito. Pero tayo mga kapatid, we should resist the temptation ni Satan to put us down, to discourage us, na hindi na tayo maging effective Christians sa panahon na ito. Kundi, lalo tayong maging wise and alert and sound sa ating pag-iisip. And especially dito sa point number 3, run to God in faith. Ito po yung way to resist the devil. It's not by our own. It's not by our own might or power, hindi po. We need faith in God. Okay? In times like this, saan tayo lalapit talaga? Sa Panginoong Diyos. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa si Satan. Kahit anuman ang suffering, kung anuman yung evil na kagagawan ng kaaway sa ating kapanahunan, God is more powerful. And so the message is to run to God in faith. Sabi dito, resist Him. Resist the devil. Firm in your faith, or steadfast or unmovable. Be steady sa iyong pananampalataya. Anuman ang nangyayari, still be strong. Ito po yung passage na another translation. But you must resist the devil and stay strong in your faith. Hindi ka magiging weak sa iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi ka magdadoubt sa pagmamahal ng Diyos. Kahit dumadaan ka sa trial, sa persecution, sa suffering. Even in this time na ating kapanahunan ngayon, dapat maging strong pa rin yung faith natin. That God is compassionate God. God is loving and powerful. Nothing can separate you and me from the love of God. Wala po mga kapatid. We should continue to be strong in faith sa ating Panginoong Diyos. And I pray na ang banal na Espiritu ang patuloy na magpalakas sa iyo at sa akin sa panahon na ating kinalalagyan sa ngayon. Si Job man ay nag-suffer din. Napakayaman niya, dami niyang mga anak, meron siyang mabuti at magandang asawa. Okay? Pero later on, Satan attack Job at nag-suffer si Job. Yung kanyang mga ari-arian, pinabagsak ni Satanas, yung kanyang mga anak, pinagpapatay ni Satanas, and he suffered a lot. And then, siya mismo, nagkasakit siya, dami niya mga sugat sa kanyang katawan, mga skin disease, ang hirap ang kanyang kalagayan, kahit yung kanyang asawa, nakakampi niya, hindi na, sabi ng asawa niya, curse God and die, mamatay ka na lang, sumpain mo ang Diyos. So talagang
napakasaklap ang kanyang kalagayan dahil sa kagagawan ni Satanas. And he suffered a lot. Ito po ang sabi niya sa Panginoong Diyos. Sa Panginoon siya laging tumatakbo. Kung meron siyang question, meron siyang tanong, meron siyang argument, lapit siya sa Diyos. Hindi man niya maintindihan yung nangyayari, yung pinahintulutan ng Diyos na nangyari sa kanyang buhay. Sabi niya, though he slay me, yet I will trust him. Kahit ako'y patayin pa ng Diyos, magtitiwala ako sa Diyos pa rin. Grabe yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. He was still very firm, strong in his faith. Ganon din yung friends ni Daniel. Sabi nila, alam namin na ililigtas kami ng Panginoong Diyos namin. Okay, sa apoy na yan. Ay susunugin ninyo kami. Alam namin na powerful yung Diyos namin. God can save us. Pero kahit hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami magwe-waver sa aming pananampalataya sa Diyos. Hindi namin itatakwil ang aming pananampalataya sa Diyos. We will still be steadfast, firm in our faith to our God. Hallelujah. So ito po yung nais ng Panginoong Diyos sa atin. Meron tayong mga halimbawa na in times of pain and suffering ay naging steadfast sila. Pero alam natin na by our own, hindi natin kaya. Kaya may isang lumapit kay Jesus Christ para humingi ng tulong sa kanya. Sabi ni Jesus Christ, believe. Do you believe? Sabi ng tao, yes Lord, I believe. Help me overcome my unbelief. Nakita natin dito yung tension ng yes, I believe, pero help me overcome my unbelief. May tension of belief and unbelief. Yung faith and doubt, nagkakaroon ng tension sa kanyang puso. Lord, help me. Ma-overcome ko yung doubt ko, yung unbelief ko. Yun po yung tama. Na when we are being attacked by Satan, lapit tayo sa Diyos. At kung nagda-doubt tayo, lapit tayo sa Lord. Tulungan po ninyo ako. Patatagin po ninyo ako. Make me strong in my faith sa inyo. By myself, hindi ko kaya. But by your grace, by your Holy Spirit, I can be steadfast. I can be strong in my faith. May isang bata na mabait siya, babae siya, pero later on, siya ay nainganyo sa drugs at naging drug addict. Napapansin na magulang later on ay nag-iiba ng behavior niya, nalaman nilang nagda-drugs na pala, kaya pinarehabilitate nila. Ang pangalan niya ay si Ali. After na-rehabilitate, tinanong siya, ano ang message mo sa mga ibang kabataan? Saying no is not enough sa drugs. Kung may temptation, you turn and run. Tumakbo ka. Ganun lang. Ang problem, itong si Ali, nainganyo uli na mag-drugs. Kaya later on, na-overdose at namatay. Nalungkot yung kanyang mga magulang, mga friends, pero nag-organize sila ng movement na Run for Ali. Okay. So, sila ay tumatakbo, nasa YouTube, para suportahan yung movement na yung mga kabataan umiwas, run away from drugs. May isang dating drug addict na kaibigan namin. Bali, the other day ay nagkaroon kami ng necrological service at nag-speak ako on that occasion. Ang pangalan niya ay si Pastor Bobit. Ang buhay niya ay isang transformed life. Dati ay natalo siya ng drugs, naging drug addict siya. Pero nung makilala niya ang Panginoong Diyos, naging victorious siya. Napagtagumpayan niya in 1985, naging Christian siya. At naging senior ko sa PMI, naging senior ko sa PTS, nag-aral siya sa PMI, sa Bible School, nag-aral siya sa PTS, at ginamit siya mightily ng Panginoong Diyos. There was a time na siya ay natutukso na pupunta ng Amerika kasi may invitation doon. Actually, yung asawa niya, American citizen, pero yung burden niya, yung puso niya ay makatulong sa mga Pilipino. Maraming yung mga ministries niya dito may iwanan niya. Kaya nag-compose siya ng isang awit, Ikaw ay Hinirang, which became very famous nung kami estudyante. At hanggang ngayon, nandyan sa YouTube yung awit na yon. Hindi ko alam na siya pala yung nag-compose nun, but secretly, hindi niya pinaalam
It was popularized by the Blessed Pan at naging famous sa mga camps, youth camps. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoong Diyos. Kasi sabi niya, ako ay natetem at that time. Pero ako ay nanatili sa aking sa tawag ng Panginoong Diyos sa akin. Ano? Of course, yung iba tinatawag doon sa ibang bansa, tinatawag naman magmisyon, pero siya, meron siyang ministry. And God used him mightily. Marami siyang natulungan, marami siyang na-touch, kaya sa ilang gabi na ako ay nakikinig sa let's say necrological services, grabe yung mga testimonies ng mga kanyang natulungan or naging impact yung buhay niya sa kanila. So makita natin dito ang isang halimbawa ng isang tao na binago ng Panginoong Diyos. Binago ng Panginoong Diyos. He was he turned away from the works of the devil, ano, yung attack ni Satanas, yung drugs or whatever, ano, whatever temptation, para gawin yung kalooban ng Panginoong Diyos. And God used him mightily. And so nung siya ay nagkasakit at namatay because of COVID, ang masasabi lang namin mission accomplished. Natapos na niya ang kanyang mission at ngayon masaya na siya sa piling ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, dalangin ko na magtatagumpay po ang bawat isa sa atin sa attack and temptation ng ating kaaway na si Satanas. At sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos, tayo po ay maging matatag sa ating pananampalataya at hindi ma-discourage, kundi magpatuloy hanggang sa matapos yung ating misyon, tungkulin na iniatang ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos, and God bless. Lord, thank you for your message. Bless your people for the glory of your name. In Jesus' name. Amen.